Sa sobrang pagmamahal nating mga Pinoy sa kanin, nakahanap rin tayo ng mga paraan kung paano mas mapahaba pa ang buhay nito at hindi masayang ang sinaing. Sa pagbisita natin sa ilang mga bayan sa Pampanga at Tarlac, mas nakilala natin ang pamamaraan nila sa paggawa ng burong kanin. Talagang palalamigin mo. Kasi kung hindi mo siya palalamigin, tapos ilalagay mo kaagad yung isda, maluluto yung isda. Hindi na maganda yung pagkalabas niya, hindi na maganda yung texture niya. Kailangan lagyan mo muna ng kanin yung lalagyan mo. Para yung isda, maburo doon siya sa kanin. Kasi kung nakadirect siya doon sa lalagyan, hindi siya mabuburo. Ito lang ang mabuburo. Ito hindi. Kaya dapat lalagyan mo siya ng kanin. Ganito ang pagbuburo ng dalag. Kailangan malinis na malinis yung isda. Kasi pag hindi mo nilinis ang maigi yung isda, ay babaho. Kailangan pa yung pinaglagyan, may butas sa ilalim. Kasi ito, magbabasa siya yung asin, yung tubig ng isda. At least meron pa rin tubig yung isda. Tutulo yun. Kailangan tumulo yun. Kasi pag hindi mo napatuluan yung itong buro na ginawa mo, ang kalalabasan niya, di ba maputi yung bigas? Ang kalalabasan niya maitim. Habang sa hometown ko naman sa Mountain Province at iba pang mga karatig na probinsya sa Cordillera, pine-preserve ang kanin sa pamamagitan ng paggawa ng isang inumin, ang tapoy. Ito yung paggawa ng tapoy, tinatawag namin na rice wine. Ito yung bubod, ako nala. Ito yung ng first element na mag-ferment itong rice. Hindi magkakaiba kasi yung timpla ng tapoy. Pero yung sa'yo kasi yung madalas ko natitikman. Tapos ano ngayon? Paano ba yung timpla mo? Kung dadamihan mo nito, itong bubod, mas matigas ang lasa. Pero mas matapang. Importante bubod. Ito na ang pinaka-component niyan. So kala yeast. Kasi kung mga gatong nato eh. Di ba ganito ko nabibili ito sa kahit Baguio meron ito eh. Pero dito sa atin ginagawa sa Kadaklan? Sa Kadaklan. Yun yung lagi ko kasing namimintisan ngayon, no? Pag nagaramit ako sa balay, ano ba yung measurement ng dami ng bubod sa dikot or malagkit? Tano dikot gamin, mas masabaw ngay. Agastoy. Juice. Whereas no ordinary na kanin, basta lang kalang. Sakto lang. Kasi lang mabasa lang yan. Siguro dun sa starch na diya eh. Now, pero pag ganito po karami, ano yung measurement? Kunyari sa kalahati. Kalahati na ito. Pag gagawa ako sa bahay, ano yung measurement? Ilang takal ng bigas ito? Mga 5 chupas. 5 chupas yung gatas ngayon, yung condense. Yung lata ng condense. Yun ang chupas. Yun yung isang gatang. Oo, yun. Tapos, yun na, pag niluto mo, ganito na karami na yun. Yung luto po nito, saing lang o may ibang... Wala, saing lang. Parang nagsasaing ka ng kanin. Okay. Pero mas maganda kung malagkit. Mas maganda. Mas preferably. Okay. 1/4 no 1/2? 1/2. 1/2 no 1/2 of this. 5 chupas kat 1/2. 1/2 ng bubod. Oo. Di kasi i-break mo dito, tapno ko ngay. Tapno... dudurugin lang. Dudurugin natin. Okay. Tapno ma-spread dita, nga nasaya. Now, mabalintang ni kastay ti ima. Ima. Uy, mabalin mo, tanong mabibi. Makrumble mga paiso. Kailangan po ba yan mainit o... Mas maganda pag malamig. Malamig na. Kasi pag mainit, nasisira daw yung yeast. Matay yung yeast ng paiso. Kasi kano. Habang pinipino mong ganon, para simutin na mong spread evenly. Asinam, kasla asinam ngay. Okay. Kasla asinan. Ay, asin ng kasal. Masapo nga even ti kasata. Kaya ba? So, nalpasin mo. Ikargate jay. Jay container, jay ko. Jar nga deta, jay pasi. Pwede ba kahit ordinary ng jar lang? Preferably kasi wag ilalagay sa plastic. Apo, okay. Pero kung glass, okay Mas din. maganda yung glass. Kung wala kayong mga gantong... Pwede rin. Sa glass ko, pag sinusubukan ko, glass ko nilalagay.
Itakip mo dito ko. Kailangan dahon ng saging? Oo. Parang sa patupat din yung paggagawa ka ng patupat. Okay. Kasi no kagamin, no dito yung saging, no may bayag, dumkot dito eh. Okay. May isil nga dito. Which is yung isa sa importanteng proseso na wag sumingaw. Kailangan kanyan, seal, parang ganyan oh. Didiin na natin. Adiin mo. Tapos, ilagay mo yung lock. Tapos, idulin. You wait for 3 days, then we can open. Mabalin na naman ka. 3 days yung pinakamabilis. Pero kung ikaw, ito kagaya nitong tinitikman natin. Kasi, the definition mo nga rin, the wine kat the longer is getting fine. Apo. Kaya pag natatagalan, mas gumaganda. So, yan na ang matagal. Ito ay nagawa nung August. Pero yung iba can go as long as 2 years? Yes. Talaga? Kaya mas maganda pa. Mas maganda kung aabutin ng ganong katagal. Talagang aged na yun ang tinatawag nilang aged. Ito yung suman nilang may gata. Lalagyan lang natin ng ating tapang taal. And syempre, itlog na maalat. Ang mga Tagalog ay sinulbot, habang ang Antipolo ay nadayo para sa kanilang suman. At kung karamihan sanay na kinakain ang suman sa pagsawsaw sa asukal o kaya ay latik, sa ibang bahagi ng bansa, piniprito muna ito. Gaya ng ibinahagi ko sa inyo nung bumisita tayo sa Batangas. Para sa ating savory suman dish na ito, gagamit ako ng karne mula sa hinimay na tapang taal, longganisa sa bawang, at itlog na maalat. So we have here rice paper. How you use this? Soak it quickly sa tubig. Ayan. Dunk nyo lang. Shake nyo lang yung excess. Ito yung suman nilang may gata. Lalagyan lang natin ng ating tapang taal. And syempre, itlog na maalat. So, ayan. 1-0. And kung kanina, tapang taal, syempre, hindi natin pwede makalimutan, longganisang taal. I would like you to try it first. Cheers. Actually, first time ko lang din matitikman ko. For the first timer, this is 8.5 over 10. It's really good. Thank you, thank you. Mga Pinoy. At kitang-kita rin yan sa pagyakap natin sa mga banyagang putahe na ginagamitan ng kanin. Gaya ng Korean gimbap na ginawa natin nung bumisita tayo sa Rodem Farm sa Cavite. Pasok din sa panlasa natin ang Spanish dish na paella na finood trip nila Xavier at Pipay sa Alba Restaurant sa Quezon City na mahigit 7 dekada nang nagsiserve ng tradisyonal na Spanish cuisine. My father actually started as a dishwasher in Spain. Bago maghugas, yung mga naiiwan, titikman niya. And pag sarado na yung kitchen, he would try cooking it himself until he became a cook. After a couple of years that he trained the cooks and chefs ng Casino Español of Spanish Cuisine, he established his own small eatery. Pinag-aralan niya muna yung bansa natin. He went to the market. He went to see what was available locally. And he adjusted his Spanish food sa palit ng mga Pilipino. For example, yung paella. So si Papa, ang ginawa niya is he made sure that he fills up the paellera at least a little to the edge, and then he filled it up with a lot of things going on. Nandun ang chicken, fish, chorizo, gulay. That's how the Filipinos, he thought, would like the paella, and it worked. Bukod sa paella, isa rin ang biryani sa mga international dishes na kinahuhumalingan ng mga Pinoy. At isa na nga dyan, ang trending Indian biryani ni AJ na matatagpuan sa Carriedo.
chicken biryani, money back guarantee. Mas masarap chicken biryani. 160 po. Salamat po. Maraming salamat po. Egyptian biryani, Rajib basmati rice 100%. All the ingredients from Arab country. The quality #1. I cook my biryani by my own way. Different any kind for biryani in here. Maski sa kapuso actor na si Anjay Anson, hit na hit ang biryani. Lalo na dahil isa ito sa mga specialty na niluluto ng kanyang mommy, na sinubukan ko namang tapatan ng sarili kong version na minsang bisitahin ko sila sa kanilang bahay. We're basically doing one of the critical steps sa paggawa ng biryani is yung washing and soaking nung yung bigas. So we're using here aged basmati rice. And then we'll just soak this for at least mga 30 minutes. And then pwede na natin ding umpisahan yung iba pang proseso. Ito brother, yung sa chicken naman, so lalagyan ko lang ng lemon juice. Tapos palagay na lang ako ng yogurt, bro. And then, syempre, salt. We have here garam masala. Lagay din natin yung chili powder. And, of course, pepper. And then, mix lang natin. Ito? Bigyan mo ng magandang massage yan, brother. Yan. I'll just add in yung ating mga spices. So, lalagay lang natin yung isa pa. Para lang mas fragrant yung oil natin. Skin side down. And then we'll just add in yung ating onions. And then, yung ating ginger paste. Susunod na natin yung layer ng rice. And then yung ating chopped cilantro tsaka mint. Then after yan, lagyan lang natin siya ng a generous amount of crispy onions. And of course, generous amount of crispy onions ulit at saka yung ating chopped herbs. And of course, yung nagpamahal dun sa ating dish, sabi mo nga, Anjay, yung ating saffron milk. So, lagyan na natin ng tubig. So, we'll cook this on high heat for siguro more or less mga first 15 minutes. That looks like a promising biryani. Bango. So at least aroma pasado sa akin. Tasha? Pwede laban. Ito na. The moment we've been waiting for. Kanina pa. Doon. Okay. Kayo po ang pinakamasarap na chicken biryani na tikman ko. So, sana po pumasa sa inyo. Smells good, ha? Yung mga spices kasi, yun naman talaga sa Indian, yung aroma niya talaga ang special doon. Tsaka yung flavor niya rin eh. Alam mong authentic siya na biryani. Yeah. For the first timer, this is 8.5 over 10. It's really good. Thank you, thank you. Mahalaga ang kanin para sa ating mga Pinoy. Higit sa pagpapasarap nito ng bawat food experience, ang mas malalim na pagmamahal natin sa kanin ay patunay ng magagandang karakter natin bilang mga Pilipino. Kung paano natin pinahahalaga ng ating kasaysayan at kultura, kung gaano tayo kamalikhain, kung gaano tayo kapraktikal, at kung gaano kabukas ang isip at puso natin para sa mga bagay na lalo pang magpapayaman sa atin. Para sa ating mga Pinoy,
Baka hindi nga rice is life eh. It's more like rice is love.